Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. So I'm sure napanood nyo na yung last episode, Book 1 ni Saldico, yung kanyang teleserye, kung saan isiniwalat niya, pinasabog itong si Lisa Araneta Marcos na isa pala siyang leader ng mafia dyan sa Department of Agriculture. At diba inupuan niya ni Bongbong Marcos bilang secretary ng Department of Agriculture? Alam nyo na, kaya pala umupo. Kasi imposibleng wala siyang mapili, no? Wala siyang mapili. Naghahanap siya ng talagang magaling na, ano? Yung pala, may purpose yung pag-upo niya bilang Department of Agriculture. Kita nyo, no? Kompleto na. Yung nanay, yung tatay, yung anak, mga sindikato. At sabi nga ni BP Sara, si BBM daw ay asal adik, ugaling adik. O yan yung mga ugali ng adik eh. Scammer, mambubudol, magnanakaw, sinungaling. Yan yung mga ugaling adik. So tama talaga si BP Sara at tama din si Saldico. Dahil noong panahon na nag-resign si Vic Rodriguez, naalala nyo naman, September yon 2022. Parang 2 months, mahigit 2 months lang si Vic Rodriguez at doon po pumutok yung sugar fiasco, kung saan nabanggit yung pangalan ni Martin Araneta na kapatid ni Lisa Marcos Araneta o Lisa Araneta Marcos. At doon po na-trigger, napilitang magbitiw si Vic Rodriguez. Pero noong time na mga January 2023 na, February, March, mga ganyan, noong time na yan, si Maharlika bumaliktad na, no? Dahil marami na siyang isinisiwalat nung panahon na yan. Dahil doon sa kanyang puting ahas, 'di ba? At maraming nakatutok diyan kay Maharlika. Isa na po ako sa mga nakatutok diyan. Kaya meron akong naalala doon sa kanyang kwento tungkol nga dito kay Lisa Marcos at doon sa mga importer sa agriculture. So, ayan, kontrolado, sabi ni Saldico, kontrolado ng sindikato ni Lisa Marcos itong mga importation sa agriculture. Mamaya po ikukwento ko yan, ha. At doon po sa banat naman, pagsisiwalat ni Saldico tungkol naman kay Sandro Marcos, hindi po ako nakapag-comment dyan kahapon, kaya isasama ko na rin yung comment ko dyan. At mayroon ng banat, may sinuplak nga si Paulo Duterte at sinuplak niya si Charis. So yan po ang pag-uusapan natin, tatalakayin. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito at syempre huwag niyong kalilimutang mag-subscribe. Hindi po yan, kumbaga maliit na bagay lang po yan para sa inyo, pero sa amin pong mga vlogger, napakalaking bagay po ng like at subscribe ninyo. Okay, unahin na muna natin itong si Sandro Marcos, kung saan isiniwalat ni Saldico na mayroon palang insertion si Sandro Marcos na 50.9 billion pesos. Nung nakaraan, yung pumutok, pinaiingay nila yung 51 billion daw ni Pulong Duterte. Paliwanag mo yan. Diba? Andyan pa yung mga taga-UP, sila Cielo Magno, dinidiscuss pa ito. Meron talagang 51 billion, meron talaga. Diba? Panoorin nyo to. Interview ito ni Sandro Marcos, kung saan binabanatan niya dito si Pulong tungkol sa 51 billion. Eto.
Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, Oh. corrupt move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kay Ropo pumilit kay Boji. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ayun, nabanggit niya, di ba? Yung 51 billion na napunta sa kanyang distrito. Totoo naman, mayroon naman pondo na napunta sa distrito ni Pulong. Pero hindi 51 billion, kundi 49 billion. At nagpakita na siya ng resibo dyan, yung isang librong makapal galing sa DPWH. Sinagot yan, no? May mga pagpapaliwanag, may mga resibo, ebidensya, at tinignan pa yan ng ICI at ni Magalong. Inimbestigahan pa yan, ininspeksyon pa yan ng ICI, di ba? Pumunta doon sa Davao. Pero anong pagkatapos nun? Anong say ni Magalong at ng ICI? Wala, di ba? Hindi sila nagpa-interview diyan. Walang press con. Hindi nila mabanggit na maganda po, maganda yung mga proyekto. Hindi nila mabanggit yun eh. O, di ba? Wala silang nakitang korupsyon. O, pero mayroon pong isiniwalat sa Facebook ni Kong Duterte. Ito pong si Sandro Marcos, abay, gumuguho pala ang mga proyekto. O, dito po sa isang post niya, 50 billion Sandro Bicam insertions pa lang yan. Di pa kasali NEP. Aba, meron na palang insertion sa NEP. O, flood control, solar, street light versus 49 billion Pulong. Coastal roads, ayan mga proyekto, di ba? Lagi natin napapanood yan sa Reels. Yung coastal road sa Davao, napakaganda, pinturado. Coastal road, bypass. Ito po, napaka-importante po nitong proyektong itong bypass. Dahil ito po yung kokontra sa mga traffic, no? Flyover, ito pa isa. Pag decongestion ng traffic yan, etc. Nakita ko po yung ibang nag-post ng libro, no? Napanood natin sa Reels, sa YouTube meron din na talagang yung mga proyekto kumpleto, nagawa, natapos at napapakinabangan ng mga tao sa Davao. Talagang yung pondo na 49 billion, sulit na nagagamit at napapakinabangan. Nagpakita po si Pulong ng mga picture na proyekto, siguro na kasi sa Ilocos Norte, siguro ito yung kasama sa 50 billion insertion ni Sandro Marcos. Eto, dito sa Pagudpud, ayan o, wasak. Parang tulay yata ito. Wasak, no? Takipuro, Ilocos Norte, ayan o, nalusaw o. Yung flood control, walang bakal. Kahit man lang mga malalaking bato-bato, dapat meron yan eh. Kung walang bakal, yung mga malalaking bato, yun yung alternative para sa materials ng flood control. Wala eh. Lupa lang eh. Tapos nilagyan ng semento, kaya ang daling nalapnos. O, dito naman sa Pagudpud pa rin. O, ito, flood control din to. O, nawasak. Dito naman sa Sarat, Ilocos Norte. Ayan, biyak-biyak yung flood control, oh. Biyak-biyak. At marami pang ibang mga picture dito. Ayan. Ano ibig sabihin? Kapag ang flood control gumuguho, kickbacks. Magkano nga yung kickbacks ni Bongbong Marcos sa 100 billion na insertion? 25 billion. Wala siyang kahati doon dahil insertion yun ni Bongbong Marcos. Ito, insertion ni Sandro Marcos na 50 billion. So, kalahati ng 25 billion. Yan ang kickback ni Sandro Marcos, which is 12.5 billion. Kauupo pa lang bilang congressman ni Sandro Marcos.
nagnakaw na. Walang awa, di ba? Ano-ano ba mga proyekto niya? Parang puro flood control lang. At maliliit na project siguro. Doon napunta yung 50 billion at maaring mayroon pang mga ghost project. Kasi, kung talagang gusto mong maglingkod, no? Yung mga proyekto ni Pulong, di ba yung coastal road, bypass road, yan mga importante yan eh. At flyover. Bakit wala kang flyover sa Ilocos? Bakit ba? Dahil ba hindi traffic dyan? Alam nyo, may mga nag-compute na yan, na itong 50 billion, kung magpapagawa ka ng eskwelahan, libo-libong classroom, ha? At kung magpapagawa ka ng ospital, kayang-kaya. Kayang-kaya sa 50 billion. Kaya lang, bakit hindi nila nilalagay doon yung budget na yan? Bakit puro mga pet project lang? Mga flood control? Kasi po sa classroom, halimbawa, school building. Kapag itong school building, kinurakot nyo, mingi ka ng 25%, di tapyas na agad. So, ang gagawin ng contractor para siya kumita, titipirin. Kaunting lindol lang, maaring bumagsak. So, pag bumagsak yan, yung school building na yan, halimbawa, 5-story building. Pag bumagsak yan, doon na magkakaroon ng investigasyon, doon na mabubuko na nagkaroon ng nakawan. Kaya ayaw nila dyan sa mga classroom na yan, school building. Ayaw din nila sa ospital. Kaya puro ganyan ang project nila. Kasi hindi mo yan pwedeng tipirin, hindi mo yan pwedeng nakawan. Kailangan matatag yan. Dahil mabubuking sila. So, kung dito sa flood control, sobrang lakas ng bagyo, na-overwhelm ng bagyo, itong flood control. Meron pa silang dahilan eh. Meron pa. Pero sa classroom, sa ospital, pati nga yung tulay, no? Kapag nagbabagsakan ng tulay, mayroong 25% kickback yan. Automatic na. Kita nyo, yung proyekto sa panahon ni Bongbong Marcos, nagbabagsakan, nagbibiyakan, gumuguho. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, wala po tayong ganyan eh. Wala rin tayong nabalitaan dito sa Davao. Ayan nga, pinakita nga ni Kong Pulong, yung ebidensya, yung resibo. Ang titibay po, ang titibay. Napapanood nyo po yan sa Reels. Magsaliksik kayo ng mga vlogger na kino-content yung Davao. So, anong masasabing mo ngayon, Sandro Marcos? Sa hamon ni Kong Pulong. Ito yung hamon ni Kong Pulong. Walang makitang project sa Ilocos Norte versus all accounted for projects sa Davao City. Ngayon, kayo naman magpakita ng resibo nyo, charis. Sandro Marcos, aka Charis. Young Goons, pasok. Nakinabang rin kayo dyan. Talaga naman, totoo naman na nakinabang. Kasi nga gumuguho ang mga proyekto. 50 billion. Ang daming nagugutom. Ilan ang mapapakain niya? Ilang libo-libong mapapakain yan? At mga gamot. Kita nyo, no? Kung inilagay lang sa kapaki-pakinabang, kaya lang wala talaga ang intention talaga magnakaw eh. Yan din kasi ang ugali ng Addictus Benedictus. Alright. Dito naman po sa kwento, revelasyon, confession ni Saldico tungkol po. Teka muna, no? Pumasyal din pala ang ICI sa Ilocos Norte. Ayan, no? Mayroon pong mga video niyan eh. Sa balita, mayroon din mga pictures. Ayan si Magalong, yung ICI, parang parang mga assistant lang sa ICI. Ayan. Diskaya Project sa Ilocos Norte. Ang pinakita at pinasyalan nila doon, yung may mga flood control na hindi pa nagigibak.
Hindi pa nagigiba. Maayos-ayos pa. Maayos-ayos pa. Yun yung pinakita nila. Pero yung mga ibang project na gumuho, hindi nila pinakita sa media, hindi nila pinasyalan. At wala ring comment ang ICI at si Magalong doon. Ibig sabihin, pinagtatakpan nila. Pinagtatakpan. Kasi may mga ibang tao na pasyalan nyo yung Ilocos Norte. Pasyalan nyo, wag yung puro Davao. Pumasyal na po actually ang ICI doon, pati si Magalong. May mga report po yan. Kaya lang, wala silang sinabi, hindi nila pinuntahan yung mga gumuhong proyekto ni Sandro Marcos. So, punta na po tayo dito kay Lisa Marcos Araneta, isang leader ng mafia sa Department of Agriculture. Ayan. At umupo pa dito si Bongbong Marcos bilang Secretary of the Department of Agriculture. Ito pa lang si Lisa Marcos Araneta, mali, baliktad. Lisa Araneta Marcos. Member pala o leader pala ng mafia sindikato sa sugar, sibuyas, rice, at mga imported fish. Marami ang mga ini-import tayo ngayon eh. Katulad ng galunggong, ini-import na ng Pilipinas yan. Yung king crab, yan mabili din yan dito sa mga mayayaman. Ini-import po yan, wala pong king crab sa Pilipinas. Yung mga malalaking oyster na mga pangsosyal. At yung iba-iba pang mga laman dagat. Yung pampano nga, 'di ba, nabalita na gusto nilang kontrolin. Ayaw nila na maibenta na sa palengke. Ang gusto nila sa mga hotels and restaurant na lang. Dahil doon sigurado itataas nila ang presyo. Dahil may mga hotel talaga puro mayayaman lang ang nakaka-afford. Mag-check-in doon, kumain doon. May mga hotel talagang kagaya ng mga Nepo Baby na isang kainan lang ay 700,000 ang binabayaran. Yan yung mga target nila. 'Di ba? Yung pala kontrolado nila itong mga illegal importation, hoarding. Kontrolado pala ito ni Lisa Marcos. At yung sinabi ko nga kanina na mayroon akong natandaan doon sa mga isinisiwalat ni Maharlika na nung time na yon budol na budol pa tayo, bagamat hindi pa ako bumabanat kay Bongbong Marcos nung time na yan, pero hindi ko na pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Actually, nagpahinga ako Ang vlog ko yung doon sa isang channel na yung mga top 10, yung mga the most, gano'n, yung mga vlog ko Nagpahinga ako sa politics dahil nakatutok ako kay Maharlika. Pero, hindi ko pa siya pinaniniwalaan. Pero eto, naalala ko sa isang kwento niya. Noong time daw, siguro 2022 yan, close pa sila ni Lisa Marcos at si Maharlika. Palaging naiimbitahan si Maharlika ni Lisa Marcos sa Malacanang, doon sa headquarters ni BBM. Saan ba yun? Mandaluyong ba? Pasig ba yun? O kung saan man yun. Merong isang araw, sabi ni Maharlika, na nung inimbitahan siya at pumunta siya kay Lisa Marcos, may ipinakilala sa kanya. A few people. Tapos nung pinakilala sa kanya ni Lisa Marcos, sabi niya, ito si ganyan, ito si ganito. Ang business nila ay rice importer. Hindi ko po yun makalimutan. Isiniwalat din po yan ni Maharlika. Kasi nga nakatutok tayo kay Maharlika dahil maraming pasabog galing sa puting ahas. Diba? Pinagtatawanan pa natin. May mga panahon pinagtatawanan natin si Lisa Marcos, si Maharlika, dahil nga hindi pa tayo bumabanat kay Bongbong Marcos noon
Pero naglaylo na ako na may problema. May problema talaga nung panahon na yon. Yun ang naalala ko sa kwento ni Maharlika. At tama nga. Tama, nag-collaborate dito sa Revelation Confession ni Saldico. Yung kwento ni Maharlika na galing sa puting ahas. Tama si Maharlika. Tama din si Saldico na may mga group of people, companies, kumpanya na katropa ni Lisa Marcos at ang gusto nila, sila lang ang kumontrol. Sila lang ang may control sa mga importation ng sugar, sibuyas, rice, at mga fish importing. Totoo. Totoo po itong kay Saldico dahil narinig ko ito noong nagsisiwalat nga si Maharlika. At may sinabi pa si Saldico, no? Yung mga collection, yung mga remittance nga sa sugar, ito 9 billion. Collection sa customs, 11 billion. Sabi nga kasi ni Bongbong Marcos, oy Tamba, tumulong ka naman sa kampanya sa Tacloban. Hanggang mula national daw hanggang local. Ibig sabihin nagtuturuan pa sila, no? Parang ayaw magpalamang ni Bongbong Marcos. Talagang hindi lamang, no? Ganyan ang ugali ng mga mga magnanakaw. Takot manakawan, takot sa kapwa magnanakaw. Kaya nagtuturuan, oy Tamba, gumastos ka naman sa kampanya sa Tacloban. Sabi ni Tamba, naibigay ko na yung 11 billion collection sa custom. Billion na, billion po ang usapan. Ang tindi. 'Di ba? Tapos collection sa sugar, yan na nga. O yung kay Lisa Marcos, naibigay ko na rin. Ang pinakakabo si Martin Romualdez. Talagang ang mastermind si Bongbong Marcos. Utusan lang nila si Martin Romualdez at si Saldico. Pero siyempre, kumita din yan. Kumita din yan. Si Saldico, kumita din yan. Kaya lang yung mga isinisiwalat niya, yung mga flood control na para kay Bongbong Marcos, siguro talagang 100% binibigay niya kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Siguro wala talaga siyang kinita doon. Pero meron din siyang insertion. Yun ang hindi niya kinikwento. At siguradong kumita siya doon, no? According lang naman sa kwento niya kung ano yung parte ng kwento niya Maaring wala talaga siyang kinita. Oo, totoo 'yon. Pero hindi imposibleng hindi siya kumita nung panahon niya na bilang chairman ng appropriation. Ang tindi ng mga koleksyon. 9 billion. Importation sa sibuyas. Hawak ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos, si Martin Araneta. At meron pa siyang sinabi na yung investigasyon sa Kamara, yung tungkol sa sibuyas, tinawagan ni Lisa si Martin Romualdez, at kung saan ipinatigil daw ni Lisa Marcos. 'Di ba yung sugar fiasco, natigil din yung investigasyon. Parang wala lang. Sa sibuyas, natigil lang din. Parang wala lang. So, meron talaga, may katotohanan talaga yung mga pagsisiwalat ni Saldico. At yan ay may karuktong pa. Sabi nga niya, mayroon pa siyang mga isisiwalat sa mga darating na araw. So hanggang dyan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ingat po kayo. See you next time. Bye-bye.